Praise God! Praise God! Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli. Ako po excited. Ano po? Si Pastor Walter po ito at tayo magsasama-sama sa ating pong platform. Ano po? Daily life sharing. Real life, real talk, real life talk. Ano po? Masarap malaman na po ang mga katuruan ng ating Diyos, ng ating minamahal na Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po'y mag-uumpisa na po no, sa ating pag-aaral sa hapong ito. Okay? Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol, no? Patungkol sa work-life balance. No? Saan mo ba talaga kinukuha yung balance ng buhay? No? Amen? Sige po, pwede po kayo mag-comment. Ha? Libre po yung comment dyan. No? Saan ka ba kumukuha ng balance sa iyong buhay? Sige po, pwede po kayo mag-comment. Sa kaibigan ba? Di po ba? Sa mga personality development book? Or physically? No po? Sa pag-exercise ba? Amen? And alam natin na malaking bagay ang ears, no? Sa balance. At na matutunghayan natin na, oo nga, ano, even in the spiritual realm, you need ears to have balance. Ano yun? Pakikinig. Amen? May ano, built-in na ginawa ang Panginoon dyan kung bakit balance. Na ba, nakakatulong ang ating pong tainga sa pagbalanse physically. At pag tiningnan nyo, to have equilibrium, ano po, sa ating pong pamumuhay bilang isang tao na nagnanais na magkaroon ng maayos na pananampalataya, maayos na buhay, ano po, a life that is, sabihin natin na nagagalak ang ating Panginoon. A life that makes our God happy. Ano po? Nasabi nga nung iba nating napapangiti natin ang ating Panginoon sa tuwing tayo ay tumutugon sa kanyang panawagan sa atin. Ano po? At ang kanyang common nga po, ang general commission sa atin is teach all nations. Sabi sa Matthew 28:19 to 20. No? Teach all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. No po? Pero ano talaga? What gives us the equilibrium of life? Is it having both world, tinitikman mo yung world, tinitikman mo yung ibinibigay ng Panginoon, yung ba yung balanse? No? Di ba sabi natin, o sige, para balanse, titikim ka ng matamis, titikim ka ng maalat. Amen? Praise God? Ayan, dali, may mga sumasagot na po. Ito, Ate Salve, o si, ayan, ating pong mga naaalagaan no, sa spirito at katotohanan sila, ang pamilyang Hasarino no, from Santo Tomas. No po. Si Leo and si Brother Leo and Sister Tere no, Hasarino. No po. And sino pa? God bless mga anak dyan, ha? Ingatan ang mga bata. Praise God. Amen? And Joe Lawrence. No? Ito ba yung nakakasama natin sa Saudi? Kita mo, yung iba hindi natin makatandaan na, no? Brother Joe Lawrence, ikaw ba yung nakakasama namin sa Saudi before, sa mga gawain ngayon, nasa UAE ka na? No? Please confirm, ano po? Amen? Ikaw ba yung taga, saan nga ba ito? Bacolod yata or basta somewhere in that diyan sa area na yan. Ano po? Please confirm kapatid kung ikaw yan, ha? And then sino pa po? Ah, amen po sa pakikinig. Ayan. Gloria Torres from the Hub of Christ, Luna Isabela. Yun, amen. Pastor Walter with Madrid, Spain. Wow. Ano po? Praise the Lord, no? Talagang if we will use technology, hindi tayo hindi talaga tayo mapapalakas tayo nito, ano po, sa ating buhay kahit magkakalayo tayo physically, ano po. And then Larry Bautista, yan, no? Amen. And syempre si Al Capitan. El Capitan, no? Bonnie Socias, Dr. Bonnie Socias, no? Retired captain po siya sa barko. Praise God. Siyempre, shout out na rin natin si Dr. Rose, no? Yung mag-asawa po.
parehong PhD, no? At ngayon ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, no? Sa kanilang ika nga senior age. Hallelujah. No? Bihira ko po silang makita na every day. Praise God. Uy, kinonfirm mga kapatid. Kinonfirm ni siya po yung nakakasama namin sa gawain sa Saudi, no? Nung nasa Saudi pa kami. Wow, praise God mga kapatid, no? God bless you, bro, no? At I'm happy, no? Stay connected. Salamat. Salamat sa buhay mo. Salamat sa mga pinagsamahan nating pagbubuo ng buhay, no? Sa Middle East, no? Lalo kang pagpalain. Okay? Huwag mo kakalimutan, panawagan mo. Ha? Kami ni Brother Adonis, oh, umuuna. Pastor na rin po siya ngayon. Yung mga dati namin kasama sa Saudi, pastor na rin po ngayon. Amen. Ayan, from Abulog, no? From Abulog, Cagayan. Uh, Sister Razel Chua. And then, okay, sino pa po? Uy, ang aking kapatid, no? Ina Faustino. Ina, okay, hope to see you soon. Okay? God bless you, God bless you. Amen? So, yan. Praise God. So, ngayon mga kapatid, no? Ay, tayo po'y unti-unti ng moving forward, no? Sa ating pong kanga ay pag-uusapan sa hapong ito. Work-life balance. No? Samahan niyo po ako mga kapatid. I-ready niyo na po. Okay po. I-ready niyo na po ang inyong ballpen, papel, and Bible. Po. Praise God. Po. Hallelujah. Amen. Praise God. So, work-life balance na po. Ang verse natin ay 1 Peter 3:17-18. Sige po, basahin po natin. Okay. Yan. So, kanina ito yung tanong ko po sa inyo. How do we really acquire balance in life? And I believe marami kayong ibig sabihin at marami kayong gustong sabihin. Ano po? Paano ba mababalanse ang buhay? Tamang pagkain, tamang pagpapahinga, tamang pananalangin, pagbabasa, tamang socialization. Tama po lahat yan, mga kapatid. Ano po? Amen? So, tingnan po natin. Yan. No? Ang buhay natin para tayong palaging naninimbang, no? Between our life and our word. Okay? So, yung work na sinasabi dito, ito yung kung ano yung ginagawa mo ngayon aside from uh, yung private life mo. Okay po? Yung family. Okay po? Yun yung life. Yung context. No? Sinasabi ko lang po dito yung context. Nung sinasabing life, work, ito yung family mo at ito yung iba mong ginagawa. Either ministry yan, business yan, or employment yan. So, yung work, it pertains to maybe the ministry. Na po? Kasi sa Bible, hindi job ang binigay sa tao, work. Ha? Ang Panginoon sa Genesis, ang binigay kay Adam is not job but work. Okay? Work on the garden, tender it. Paunlarin mo yan. Amen? So, as employee, as an entrepreneur, as a businessman, it's work. No po? And we know that when we go home, no? Yun yung pinapertain na life. Po pwedeng solong katawan ka pa lang, maybe single ka pa lang, or maybe may family ka na. No? That's your life. Okay? So, what's the balance? Okay? So, yan. By being able to feel comfortable, is it the parameter of balance in life? Or not being stressed or pressured, thereby doing what fits into us? O ginagawa mo lang kung ano yung eksakto lang sa'yo? Ha? Para walang stress. Ha? Di ba? Okay? Yung comfort zone ko lang. And sa tingin mo kaya, comfort zone gives you balance? Ha? Pag-usapan po natin. By the wisdom of the Lord. No po? Amen? So, ito yung ating babasahin. Sabi dito, if you already know these things, sabi sa 1 Peter, no? You already know these things, dear friends. So be on guard.
then you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing. Verse 18, rather, you must grow in the grace of the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At sabi sa Hosea, mga kapatid, sa Hosea 4:6, my people was my people are destroyed, no? And sa ibang version, the people perish because lack of knowledge. At hindi lang yun, because you rejected knowledge. So kung makikita niyo mga kapatid, alam na natin to. Okay? Mula bata, may idea tayo kung ano yung tama at mali. Amen? Kaya ang sabi, be on guard. No, you already know those things. Okay? All glory to Him, both now and forever. Amen. Okay? Now, pagdating sa 2 Peter 1:3-4, I'm just laying down to you, no, yung mga scenario. Oh, as His divine power has given to us all things that pertain to life, sipin niyo po ibinigay na po sa atin. Kanina, binabanggit ko sa inyo, alam na natin yung tama at mali. Pagdating sa 2 Peter 1:3-4, His divine power has given to us all things. Ang lahat daw po ng mga bagay patungkol sa buhay, mamuhay ng mamuhay ng makadiyos ay ibinigay na daw po sa atin through the knowledge of Him. Saan nyo pwedeng i-relate yung tinatawag na sinasabi dito na through the knowledge of Him? Kung mapapansin nyo, it's capital letter. Amen? Who called us by glory and virtue. Okay? Keep it there, mga kapatid. Keep it there. Malalaman nyo po yung sinasabi dyan through the knowledge of Him, doon sa point na malaman mo anong gusto ng Panginoon sa'yo. That you would understand the purpose of God to your life. Pastor, pwede ba natin makita yung saan po ba siya binanggit? Okay? Write it down mga kapatid. Salamat po, Panginoon. First Colossians. Colossians 1, no? Colossians 1 verse 9. The knowledge of His will. No? Yan daw po ang ating ipanalangin sa ating pong mga mahal sa buhay. Kung meron tayong gustong ipanalangin, ito dapat ang ating pananalangin sa kanila. No po? Ayan. Basahin ko lamang mga kapatid sa Tagalog ko po basahin. Ano nga ba to? Colossians 1 verse 9. Amen. Colossians 1 verse 9. Dali lang po. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Ito yung tinatawag na knowledge of His will. Through the knowledge of Him. Mga kapatid, through the knowledge of Him, makilala mo siya, malaman mo ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Yung Him dyan, it is God who called us by glory and virtue. Pagdating sa verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Napakaraming pangako ng ating Diyos sa ating mga buhay. I will not leave you nor forsake you. And I am the Alpha and the Omega. I'm the great healer. I'm the great provider. We should know our God, mga kapatid. Okay? That through this, you may be partakers of divine nature. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong graciousness. Nasa panahon na kami po'y nanghihina, andyan ka. Sa panahon na kami parang patapon na, andyan ka. Amen? Exceedingly great and precious promises, mga kapatid. Na dahil dito sa mga ito, mga kapatid, pakinig po tayo. Tayo po po'y nakabahagi sa kanyang divine nature. Na kung saan, bakit? Bakit? Di ba? Nung time na tayo nagpasakop sa Panginoon, sabi po ng kasulatan, thus the Holy Spirit dwells in you. You are now a new creation. The past, the former has passed, and the new has come.
tayo po'y pinaganap, no? Sabi sa Tagalog, pinaganap, meaning we become partakers of the divine nature ng Panginoon upang pagdating ng panahon, sabi, having escaped the corruption that is in the world through lust. Lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Ang tatlong gatilyo ng kasalanan. No? Lagi ko naririnig yan. Ano po? You can also relate this later part na having escaped the corruption that is in the world. Ito yung sinasabi na walang ibibigay ang Panginoon, hindi papayagan ng Panginoon. Bigyan ka ng challenge o ano ba? God will not give you any challenges, no? Nalampas sa iyong kakayanan. Bagkus tutulungan ka niya makatakas. Having escaped the corruption that is in the world through lust. So mga kapatid, yan po yung ating pong ika nga ay lay down verses na po, preparation verses sa ating pag-uusapan sa hapong ito. And last one, ito sa Tagalog po, babasahin ko po sa Tagalog. Tinanggap na natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay po? Kanino kapangyarihan? Sa kapitbahay ba natin? Sa tao? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. Everything that pertains to godly living, ibinigay na po sa atin. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus. So makatuwid mga kapatid, mga minamahal. Yung daw po matututunan natin at yung kapangyarihan ng Diyos ay matutunghayan lang natin dahil tayo nakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin. Kaya kung minsan mga kapatid, mabait naman tayo, masipag naman tayo, pero hindi natin makuha yung talagang biyaya at habag ng Diyos. Dahil alam lang natin ang pangalang Jesus, pero hindi pa natin siya tinatanggap sa ating puso. Dito, sinasabi po dito, makakilala, ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin. Meaning, ito po'y patungkol sa mga taong tumanggap na sa Diyos. Ikaw kapatid, ikaw nandyan, ikaw kaibigan, ikaw minamahal. Sigurado na ba tayo na ikay may relasyon sa ating Panginoong Jesus? Meron po talagang ika nga ay paraan upang ma-receive natin, matanggap natin yung biyayang dulot ng Panginoon. Sabi, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa ating upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Verse 4, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Mga kapatid, kung mapapansin nyo, ipinapaliwanag dito what God wants. Anong gusto niya para sa atin? Ano po? Now, ito yung part ng preparatory verse. Sabi dito, for the Lord is the Spirit. Okay? So meaning, the dynamics of itong previous verses natin, it is in the Spirit. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord, kung nasa saan ang Espiritu ng Panginoon, nandoon ang totoong kalayaan. There is freedom. Ano po? Yan ang sabi sa 2 Corinthians 3:17. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen, mga kapatid? So, isulat po natin ang mga verses na yan, no po? Preparatory verses po sa pag-uusapan natin, work-life balance. Amen? Yan. Sige po, babasa po muna tayo ng ilang ano. Sabi po ni
Ayan. Andiyan na rin po sila, Sister Sally, no po, Clefton Manila, Prisciliano Lampago, si Pastor Presil, no po, si Brother Christopher Urbano, no po, and then Imelda Aquilmo. Amen? So kung meron po kayong nare-receive ng mga messages, revelation from the Lord while we discuss, just comment it. Okay. No po? So ngayon, mga kapatid, I want to share these 4 dimensions to balance life. No po? 4 key dimension to balance life. Okay? So in short, mga kapatid, um, to have a balanced life, it's not that when you both enjoy both world. Hindi. May foundation na ibinigay ang Panginoon sa atin in order for you to tell yourself that you are in balanced living. Pag sinabing balance, hindi ka patumba-tumba. So, ibig sabihin, ang esensya pala ng pagiging balance ay not playing on the two field of your life. Ha? Sa buhay na nakahayang sa harapan mo na puro kasalanan at buhay na gustong ibigay ng Panginoon. O tama? No? Simba naman tayo ngayong linggo, makapagbawas man lang ng kasalanan para balanse. Kapatid, hindi po ganoon ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ibinigay ko na sa iyo, sabi ng Panginoon, lahat ng patungkol sa makadiyos na pamumuhay, ibinigay ko na sa iyo. At mula pa nung bata, alam mo na. No? Pag tiningnan mo yung mga binasa nating verses kanina. Okay? So, meaning, the true balance is not when you live a double life. Meaning, tumitikim ka sa mundo, tumitikim ka sa spirito. Pastor, balance yun ha? Ha? Tumitikim ako sa mundo, tumitikim ako sa spirito ha? Tama yun para marunong ka rin makisama sa iba. Ito yung mga popular na sinasabi, mga kapatid. Pero ang tanong, ito ba yung gustong sabihin ng Diyos? I'm telling you straight right now, hindi yan ang gusto ng Panginoon. A double-minded man is unstable in all his ways. So, ibig sabihin, kung unstable ka, ang pinagmumulan ay yung pagiging double-minded. So, hindi balance. Let us revert the meaning of being balanced to the original context where God started it. Amen? Salamat po, Panginoon, sa salita. Ibumalik tayo dun sa kung saan i-define ng Panginoon. Ano ba yung balance? Para mas mabilis po natin maintindihan, mga kapatid, ano ba ang esensya ng balance? To give you stability. Amen? And what will give you stability? Namumuhay ng dalawang mundo? O you keep the word of the Lord in your heart and do the ways of God? Mamili ka. And I believe you will answer in your heart. Yung makinig, sumunod, gumampan sa salita ng Panginoon. Amen? So ito po yun, mga kapatid. Yung 4 key dimension to balance life. Ano? Hindi yung pakikipamatok. Salitang Griego yun, hindi po salitang Tagalog po yun. Pakikipamatok o pakikihalo o pakikihalubilo o pakikipamuhay. In short, you are a compromiser Christian. Though believer ka, you still live in this compromised life, living in sin, enjoying sin. Ano? So, ready na po tayo, mga kapatid? Ready na po, baka may mga comment po dito. Amen? Yan po. Okay, sige po. Number 1, dimension, 4 key dimension, ano po, for balanced life is that we should establish resilience in our life. Explain po natin later. Thriving, no po, authenticity, happiness. Kapatid,
These four comprise a balanced life. Now, let's dive in. Resilience. Sa Tagalog, ano yung resilience? Katatagan. Ulitin ko, mga kapatid, ang esensya ng pagiging balanse ay para bigyan ang tao ng katatagan. Di ba pag ang tao nalulus balance, mabuhay siya. Amen? So, kailangan niya makagain ng katatagan. Sabi dito, our capacity to adapt change. Yan ang isang bagay. Magiging matatag ka kung natututo ka, no po, in your mind and in your life to adapt to change. Okay, mga kapatid. Adapting to change is not compromising your faith. Kung pwede kasing mag-adapt ka sa pagbabago, pero kino-compromise mo ang iyong pananampalataya. Okay? We will discuss it a little bit later. Our capacity to adapt change and respond to life challenges. Yan daw po yung resilience. May mga tao, mga kapatid, na hindi mga kaabangers, mga kaibigan, at maaring sa inyo po may ganyan. May mga tao na nangihina, nanlalambot pag may pagsubok. Sabi dito, resilience enable us to recover from setbacks. Pero, naalala ko nung sa John, no, sa John, I think John 6, no, John 6:66 nung nagsalita ng hard teaching si Jesus Christ. Naalala niyo 'yun? About the spirit, na-offend ang mga disciples niya. At nung na-offend ang mga disciples niya, not only the 12 disciples, maraming disciples nung umpisa. Okay? Tumalikod lahat ng ito. Iniwan si Jesus Christ at ang natira ay yung 12. Sabi nga ni Jesus Christ, pati ba kayo aalis? Sabi ni Pedro, Panginoon, saan ako pupunta? Ganyan din ba ang atin? Isasagot kung sakaling tanungin tayo ng Diyos, ikaw ba tatalikod ka rin sa akin? Ang sagot ba natin sa ating Panginoon? Panginoon, saan ako pupunta? Ikaw ang Panginoon, sabi ni Pedro. And sabi dito, to grow and to develop new capabilities. Alam nyo, ang challenges, pag yan ay niyakap mo, hinarap mo, first, okay, you will feel the pressure. Pero tuturuan kanyang tumalino, tuturuan kanyang mag-isip, magplano. Maaaring yung mga unang attempt mo, failure. Yung mga pangalawang attempt mo, almost 50-50. Pangatlong attempt mo, 75-25. Pero pagdating nung pang-apat na apat mong attempt, 100% ka na. It makes you grow. Resilience. Ang katatagahan. Di ba? Sabi nga po sa Romans 5, di po ba? Romans 5. Basahin natin, ano? Romans 5. Sige po, sabayin niyo po ako. Gawa, pagkatapos po ng gawa, Romans. Okay? Roma 5. Romans 5. Wow, tumahangin. Okay, basahin ko po mga kapatid. Romans 5. Romans 5:3 verses 3 to 5. Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Hindi po ito nakalagay dyan. Ano po? Kaya po binabasa ko po dito sa Tagalog version po. No? Sa Mabuting Balita. Tama ba? Mabuting Balita. No? Poimen. Yeah. Poimen po ito. Ano po? Sabi, kahirapan tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. Pagtitiis, pagtityaga. At sabi, at ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Nagiging matatag ba ang nagtityaga? Nagiging matatag ba ang marunong mag-adapt, marunong tumanggap ng pagbabago? Somebody who can filter that this change is for his own good according to the Word of God? Mga kapatid, pangarapin po natin, maging matalas tayo sa salita ng Diyos. Kung minsan, hindi natin kagad maunawaan, sasabihin ko po ng harapan at tapatan sa inyo dahil kulang tayo sa salita ng Diyos. Ang ating spirito ay mapurol, kaya hindi natin ma-decipher, walang filter. Hindi natin ma-slice yung goodness sa evil.
because our spirit is not yet that sharpened. In short, our capacity to adapt change successfully and effectively, we should have a sharpened spirit. At hindi magiging sharpen ang spirit kung hindi mo kung hindi ka dumaan sa process ng resilience. Tumatag ka na. At dahil dyan, to grow and to develop new capabilities. Dati, ang alam mo lang, John 3:16. Ang alam mo lang, magsabi ng iyong testimony. Pero ngayon, you know the Roman road, the Roman road of salvation. That man is a man commits sin, di ba? For all have sinned and come for short to the glory of the Lord. And the wages of sin is death, Romans 6:23. But the reward, ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. So mamimili ka, mga kapatid. Yan po yung ibig sabihin ng resilience. Pastor, hindi ba pwedeng magtitiwala na lang ako? Pwede. Pero tandaan niyo po ito. Listening, faith not tested, faith cannot be trusted. Ang pananampalatayang hindi nasubukan ay pananampalatayang hindi pwedeng pagkatiwalaan. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag tayong matakot. Parang walang pag-asa ang buhay mo ngayon, lilipas din yan. Pakiramdam mo, hindi ka na makaahon dyan sa iyong pinagkakalagyan. Karumihan, putik, utak, lilipas din yan. Don't make permanent decisions out of your temporary conditions. Huwag kayong gagawa ng permanenteng desisyon. Ano yung mga yan? Na ginagawa ng tao pag hindi nakayanan, kinikitil niya ang sarili niyang buhay. That's permanent decision out of temporary conditions. Hindi mo ma-experience yung tinatawag na resilience o katatagan. Amen? So in short, babalikan ko po sa mga bagong pasok pa lang. Yung ibig sabihin ng equilibrium o yung ibig sabihin ng balance, bumalik po tayo doon sa esensya ng balance. Ang esensya ng balance ay magbigay ng katatagan. Pag ikay balanse, matatag ka. Hindi po balancing, hindi po concept ng balance yung nakikisaw-saw ka sa world, nakikisaw-saw ka rin sa spirit. You are a double-minded man, sabi sa Biblia. And a double-minded man is unstable in all his ways. Hindi mo siya pwedeng pagkatiwalaan. Ano po? Ito yung mga taong oo ngayon, mamaya hindi. Amen, mga kapatid? Okay? Whew. Salamat po, Panginoon. 1.1, capacity to adapt and response to the change, life changes. Sabi sa Joshua 1:9, tandaan niyo po ito. Di ba sa Joshua 1:9, nung namatay sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, patay na ang aking servant na si Moses. Ikaw ay, ikaw ay 3 buwan nang umiiyak, tama na. Tumigil na kayo. Sabi ng Panginoon. So sa Joshua 1:9, be strong and good courage. Be strong and good courage. At sa Galatians 6:9, sabi, for in due season we shall reap if we faint not. Ito yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Tandaan niyo po yung mga verses na yan. Isulat niyo po. Basahin niyo mamaya pagkatapos natin mag-aral. Alam niyo po si Joshua mula bata, mula sa Egypt, kasama niya ni Moses. At wala po tayong mababasa sa Biblia na si Joshua ay sumama sa kahit anong rebellion o nagkaroon ng ugaling rebelliousness kay Moses. Wala po. That's why pinahirang ng Panginoon kay Moses na ang susunod niyang leader ay si Joshua. So in short, take away. You want to be next in line? Gusto mo ma-develop ka as good leader? Matuto po tayong maging resilient. Matuto tayong magkaroon ng pagtitiyaga, ng katatagan. Kung minsan di mo maunawaan ang pinapagawa sa'yo. Alam niyo po yung katatagan, hindi lang physical yan, ha? Ang katatagan is more on the spirit.
It's more on the spirit. Hallelujah. Amen, kapatid? 1.2, recover from setbacks. Ito yung sinasabi ko kanina. No po? To grow and to develop new capabilities. Basahin niyo po to. No? Juan 6:66. Okay? Sige po, samahan niyo ako sa Tagalog natin basahin. Juan 6, aabanti po kayo ng konti. Hindi pala. Sorry, babalik po kayo ng konti. Ayan, Juan 6. Okay? Dali lang po Juan 6. Ayan. Sabi po sa Juan 6, ah, 66, sabi po, dali lang po mahaba-haba pala ito. 68. Yan. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na nagsalita ang Panginoon patungkol sa buhay na walang hanggan. Dahil alam niyo po, nung time ni Jesus Christ, listening, nung time ni Jesus Christ, ang katuruan tungkol sa buhay na walang hanggan, ang katuruan tungkol sa resurrection, this is, they call it, against sa katuruan ng Old Testament o ng law. Kaya nga po, alam niyo po, pag pinaghalo niyo yung politics and then religion sa pagbabasa ng Biblia, pwede mong i-categorize na si Jesus Christ ay activist. Kasi nung time na yon, hindi pa po itinuturo yung second, yung what you call this one? Resurrection. Hindi tinuturo yung buhay na walang hanggan. No po? Na-offend ang mga disciples niya sa pagtuturo niyang yun. Tingnan niyo po Sabi, tingnan ko lang po Yan. Ayan. Pag binasa niyo po ito, basahin niyo po yung sa verse, no, mahaba So verse I think mula verse 57, pababa, no po, papaakyat to verse 66. Sinasabi po doon, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya, nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Why? Anong sinabi niya? Ang mga salitang tungkol sa buhay na walang hanggan. Na-offend ang mga disciples niya because of this. Tumalikod sa kanya. Nandun yan sa John 6, verse 66. And we're talking of leadership here. Marami po talaga. Masakit ba sa isang leader ang talikuran ka ng disciple mo? Masakit. Pero ito yung tanong. Titigil ka ba bilang isang alagad ng Panginoon dahil tinalikuran ka ng mga tao? Of course not. Amen? Ano po? Nakita ko po minsan ng ating pastor na naranasan niya. Masakit? Yes. Ano po? Pero alam nyo, siya nakita ng panghihina. Stable. Resilient. Resilience is not about your physical capability. Resilience is about your spiritual stability. Ito yung binabanggit na resilience dito. Gusto mong magkaroon ng work-life balance, unahin mong patibayin ang iyong inner man, ang iyong spirit. Amen? Number 2, thriving. Okay? Kapatid, may mga nagko-comment, baka hindi ko nababasa. Pagpasensya nyo na po. Okay? Amen. Okay? Sige lang, basta manood lang po tayo. Kung meron po kayong nakakatch sa inyong spirit, i-share po natin dito sa comment so that ma-bless din po ang ibang tao pa paano tayo nababless sa hapon na ito. Amen? So ngayon, mga kapatid, number 2, thriving o umuunlad. Thriving means the meaning and significance we experience in our lives. Paano mo tinitingnan ang kahulugan ng mga nangyayari sa iyo?
Di ba sabi sa Romans 8:28, di ba? Ang lahat ay nangyayari, no? Works, no? For good. Lahat nangyayari. That everything works for good for those who love Christ and called according to His purpose. If we focus unto Jesus, kung tayo lang ay marunong mag-focus unto Jesus, alam natin na He is the finisher, He is the author and the finisher of our faith. Mga kapatid, we will understand how meaningful is life. How significant is your life. And your life to be significant doesn't require a high level of education. That's good news. Kasi sa mundo, hindi ka basta pakikinggan kung college graduate ka lang. Lalo kung hindi ka nakagraduate ng high school. May, may, anong tawag dito? May kultura ang mundo na you don't have the authority to speak kung mababa ang yung pinag-aralan. Pero sa Panginoon, hindi. If you have the heart to listen, and if you have this persistence to obey, and if you have this perseverance to serve, God will use you mightily. At dyan ka uundan. Amen? We experience in our lives our values, core beliefs, sense of life purpose, and our experience of deep social connections. Yan po yung driving, mga kapatid. Now, lagyan natin ng aktual base sa nakasulat sa banal na kasulatan. Pag binasa niyo po yung Daniel 6:3, no po, Daniel 6:3, no? Sinasabi diyan na kahit matanda at wala na po si Daniel sa kaharian noong time na yon, dahil ang namumuno na ay si Belteshazzar, yung apo ni Nebuchadnezzar, ipinahanap pa rin si Daniel. Bakit? Sabi, because of his excellent spirit. Pag ikaw po ay may add value sa organization, kahit may edad ka na, o kahit bata ka pa, no? Although may struggle, no, po mga kapatid, may struggle. No? Pag ikay bata pat nakasama ka sa mga managers na medyo may edad, alam niyo na, no? There's a culture. Okay? Pero sabi ng salita ng Panginoon, don't let them look down on you. Huwag niyo papayagan. Why? Sa corporate, sa secular, it's the performance level. Amen? In the spirit. Amen? It's the spiritual capacity level. At ipapakita yun ng Diyos sa mga tao kung anong kapasidad ang iyong spirito. Meron ka. Is it excellent spirit? Hahanapin ka. Sabi, kings will find you. Hahanapin ka ng mga hari. 2.2, life's purpose. Sabi sa Colossians 1:9, nabanggit na natin ito kanina. Colossians 1:9, the knowledge of His will. Ano yung knowledge of His will? Pag binasa niyo po ng buo, yung Colossians 1:9, ano po? Dali lang po Ayan. Colossians 1:9. No? After po ng Philippians yan. Colossians 1:9, sabi po dito, dali lang po Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Knowledge of His will. Ipaunawa sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Will of God is kalooban ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid, paano? Paano makikita ng tao ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po, lahat tayo bunga ng panalangin. Amen? At yan ang ipanalangin natin sa ating mga mahal sa buhay. Na
makita at maunawaan ng ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo ng ating mga anak. Yung word na knowledge of His will. Malaman ng taong ito ang kalooban ng Diyos sa kanya. Dahil sa pusong nabuksan, pusong napihit. No? Sabi yan sa Malakay. No? Malakay 4:6. Turning the hearts of the father to their sons and their sons to their father. Bakit kailangan mapihit? Bakit kailangan matuto ang anak na malaman ang iyong pananampalatayaan? Maliwanag yan eh. Sabi ni David sa kanyang anak, hindi ba? Na si Solomon. Anak, kailan din mo ang Diyos ng iyong ama? First Chronicle 28 verse 9. My son Solomon, know the God of your father. Mga kapatid, ang thriving, it's not just surviving. Thriving is putting yourself to the process of the Lord. Submit yourself to the process of the Lord and accept the excellence He wants from you. And He wants to give it to you. Tanggapin mo, mga kapatid. Huwag kang matakot sa mga challenges, sa mga bagay na parang uncertain ka, no? Gagawin ka na pinagpa-pioneer ka ng church, pero parang hindi ko mo alam. Pastor, wala akong kilala doon. Hindi ko alam ang mga tao doon. Wala. Grabe. Pero nung sumunod, hallelujah, praise God. No? Na sana maranasan din natin lahat itong mga to. Itong naranasan ng mga pastor natin, itong natutong sumunod ng malalim sa gawain ng Panginoon. Amen? At 2.3, deep social connections. No po? Sabi po sa deep social connection, no, lalampas po ako ng mga 15 to 20 minutes, mga kapatid. 2.3, deep social connections. Ito yung genuine care to people sa Matthew 28:18 to 19. Pastor, paano ko masasabi na talagang ako ay may malalim na concern sa tao? Ang sagot sa atin ay Matthew 8:18 to 19. Teach all nations, baptize them by the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. In short, soul win. Ituro mo ang salita ng Panginoon, ihayag mo magandang balita. Ang mga taong di kailangan ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Gusto mo talagang ipakita yung pagmamahal ng Diyos? Gusto mong malaman na meron ka talagang care, meron ka talagang concern sa mga taong ito? Maghayag ka ng salita ng Panginoon. You want challenge, mga kabataan? Gusto niyo ng challenge? Because you're YOLO, you only live once. Gusto niyo ng challenge? Serve the Lord. You want challenge? Serve the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat, Panginoon. Number 3, authenticity. No? Pag sinabi natin authentic, no? Sabi nga, genuine. Genuine. Amen? Authenticity ay pagiging tunay. Ha? Our sense of identity. No? You cannot experience authenticity until such time maliwanag sa'yo ano ka sa harap ng iyong Diyos. Ano ka sa harap ng iyong Creator, ng iyong manlilikha. Sino ka ba talaga? Our sense of identity, which includes the beliefs we hold about who we are as human beings. Our self-image and self-worth, and our sense of respect and dignity. Opo? Hanggang ngayon ba naniniwala tayo na tayo galing sa putok sa buho o Big Bang Theory o tayo ay ang ancestor natin ay ang mga unggoy? These are urban legend. Mga kapatid, nabaliktad na ngayon. In science, hindi na nila ngayon kinoconsider na scientific ang evolution. They consider it myth. Dahil sa kanila, ang conclusion
Hindi pwedeng manggaling ang life from non-life. Hindi pwedeng nanggaling ang buhay sa pumutok na chemical lang. Ha? Amen? So, the authenticity, meaning the sense of identity, is that you go back. Balikan natin yung Genesis. Alam niyo, yung mga theory na to, ang dami ng pabago-bago theory since then. Pero ang salita ng Panginoon, 2,000 years ago, simula nang isinulat ng mga in-inspired ng Diyos, kailan inedit ang Biblia? Wala. At bakit hindi siya pwedeng i-edit? Dahil siya ang katotohanan. Amen? The sense of identity, balik ka. Sino ka? Balik ka. Genesis 1:26. Ang sabi ng Panginoon, at let us make a man according to our image and likeness and let them have dominion. So sino? Sino ang pinagtulanan sa'yo? Ang Diyos. Kanino tayo ikinawangis? Sa ating Panginoon. Amen? That's the authenticity of human being. Na tayo ay creation, may creator. I thank God, ang dami ng scientists ngayon that they are being touched by the Lord, ginagamit ang katalinuhan nila upang i-explain na hindi magkalayo ang science and Bible. In fact, science is the manifestation. Science, not the distorted science, I'm saying. Pure science. Hindi yung self-serving science. Ha? Napakatalino, doktor, lawyer. Ha? Pero tinanong, what's the difference between male and female? Hindi ma-explain. Why? Dahil may self-agenda. Ayaw niyang masukul ang kanilang ibig sabihin ng lalaki at babae. Why? Because they want the world to be confused. Na pwedeng mamili ang tao ng preference. Kung siya, or gender preference, kung siya lalaki o babae. Where? Where in the world, mga kapatid? Alam niyo po, may mga bagay na binigay sa iyo yung karapatang mamili. Pero ang isa sa mga karapatang hindi binigay sa iyo, unang-una, mamili ka ng magulang. Pangalawa, piliin mo ang gender mo bago ka lumabas. Nasa loob pa lang ng tiyan ng iyong magulang, ng womb. Sabi ng Panginoon, I formed you and I know you. Kilala na kita, alam ko kung sino ka. Pero maraming mga tao, ang tingin sa Biblia, Bible was, sabihin natin, natipon to change the life of the people. Not the people change the Bible. You want authenticity? Go back to your Creator. Walang makakapag-explain ng purpose mo, kundi ang lumalang sa'yo. That's it. Ulitin ko, walang makakapag-explain ng purpose ng buhay mo, kundi ang naglalang sa'yo. Go back to your Creator. That's your authentic identity. Amen? When you know who you are and where you came from, and who you trust and believe, you are stable. Your life is in balance. Matatag ka. Makakatayo ka. Amen? And number 4, number 3 pa. Authenticity, a sense of identity. No? 3.1, no? A frame of reference, our self-image, self-worth, sense of respect and dignity based on our relationship to our Creator. Nauna lang po ako ng konti, sorry. Based on our relationship to our Creator. Kapatid, nasubukan mo na mundo. Naging bookworm ka para maunawaan ng tao. Pero nanatili lang tayo as worm. Nawala yung essence ng book. Hindi pa ba tayo pagod? Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, maaga akong pinagod. And I'm enjoying the blessing of the Lord right now. Sa biyaya ng Panginoon, tayo po'y nakatatayo. Amen? Praise God. Praise God. No po?
Hallelujah. Ano po? Praise God. Basa lang po tayo ng konti. Ano po? Ah, ayan, welcome lang po natin yung iba. Si Ate Flor Chavez, si Pastor Mark. Yan, siyempre, shout out na rin natin. Ano po? Ang ating pong pastora din, papanganak lang, Pastor Donna. No po, Fabian, no, na sila po ang isa sa mga mga pastors natin na send off and they're pioneer at church dito sa Lipa, the Hub of Christ Lipa, no? Sa biyaya ng Panginoon, binigyan na sila ng ikatlong hari nila. Ano yung ikatlong hari, no? Binibiro namin, three kings, kasi tatlo na po yung anak nilang lalaki. Praise God, congratulations po, Fabian family. And yeah, we are blessed by your lives, no po. Then, Flor Derisa Rojas Raquel. Ayan. Ate Flora. Ninang Angie. Focus to the author and perfecter of our faith, our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Woo! Focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No po? Amen. Praise God. John Jerry de la Cruz. Salamat po. Andyan po. Patuloy lang po tayo. No? Pwede po natin ma-share, matag. No po? Ma-bless ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Ate Lane, no? From deep down under, Australia. Amen? Kanina, ating umaga, kasama po natin to 4 to 6 sa intercession. And then, yan, si Tere, no? Maraming salamat, Tay, no? Napakagandang mensahe po, no? Kaya mga anak, patuloy kayong sumunod. Patuloy kayong manatili, no po? No? Sa salita ng Diyos. Amen? ang aking ah, ang aking kaklase and talagang malapit sa akin, ano po, nasa London po sila ngayon, nurse siya po doon. Dearest sa aking puso, no, mula elementary, Don Bosco days, football days, Lawrence Alcazar from London, no. Bro, thank you for watching. God bless you, no po. Praise God. And then Salve, yan, Sister Salve, magandang hapon po sa inyo. And then si Ate Rosalinda Ramiscal, ano po. And then, syempre, kay Kuya Samuel, eto, mabol. Amen. Pinagaling niya ng Panginoon. Amen. Ha? Amen. So, mga kapatid, yan po. No? Ang ating mga kapatid, no po. So, huwag nating patigilin ang blessing sa atin. Share it. At sa panghuli, pang-apat po, happiness o kaligayahan. No? To have balance, no? A work-life balance. There should be happiness in our heart, no? The emotional dynamics. Okay? Maraming tao po ang nakukulong dito. Why? Nasanay at sinanay natin ang ating mga isip na ang makita natin ay yung kulang, makita natin yung mali, makita natin yung hindi ginawa. Pero hindi natin nakita yung ginawa. Hindi natin nakita yung tama. Hindi natin nakita yung malinis. Ang nakita lang natin yung tuldok. Di po ba? Naalala ko dati nung active pa po ako sa training, isang papel, tuldukan mo sa gitna, hindi makikita ng audience yung papel na malinis. Ang makikita nila, sasabihin lang, nakita nila, yung tuldok. So, the eyes of man, okay, so that you can guard yourself, you can guard your heart. The eyes of man, pers, propensity of the eyes of man, o ang tendency ng mata ng tao ay tumingin sa mali at hindi maganda. That's the emotional dynamics na sinasabi. At ang emotional dynamics, sinasabi dito, subjective quality. Pag sinabi natin subjective, mga kapatid, walang standard to. Pag sinabi natin subjective, pwedeng matamis sa akin, maasim sa'yo. Maalat sa kabila, mapakla dun sa kabilang dulo. Kasi subjective. Pag sinabing subjective, depende ang subject, kaya word na subject. Subject means ikaw, tao. Okay? Sa philosophy, pag sinabi natin subject and object, pag sinabing subject, tao yan. Pag sinabing object, reasoning yan o bagay yan. Okay po? So, tingnan niyo po kung gaano kabait ang Panginoon, mga kapatid. Pinapakita sa atin sa araw na ito. Even philosophy comes from the Word. Ito pong mga lingwahe na ito, ito yung lingwahe ng science, ito yung lingwahe ng corporate, ito yung lingwahe ng philosophy. Pero na-stain ba ang salita ng Panginoon? Even Jesus Christ, di ba? Defy the sting of death.
Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa salita. Our daily lives, no? Happiness is linked to enhance health, creativity, decision-making, and adversity response. Pag sinabi natin adversity response, mga kapatid, hindi lahat man kasi araw-araw naaayon sa gusto natin na nangyayari sa buhay natin. May mga hindi katulad ng gusto nating mangyari. May adversity. Pero dahil, sabi, no? Sabi sa Romans 5 verses 5, ang pag-asa na yan, the hope ay hindi ka ipapahiya. Dahil ibinuhos na ng Panginoon ang pagmamahal, no? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. That's why there is happiness. Kahit anong mangyari, may calmness. Kahit anong datnan, nandun yung peace. Kapatid, pag yung mga bagay na kaya kang patatagin, ang palagi mong inaasikaso at ginagampanan at palagi mong ginagawa at inaalala, mga kapatid, yan ang magbibigay ng kaligayahan. Kasi yan ay naaayon sa salita ng Panginoon. Ang source ng life, ang source of happiness, namang iba eh. Yung totoong source ng kaligayahan ay ating Panginoon. Walang iba. Hindi ang material na bagay, hindi ang bank account. Even the people around you. Ang totoong source of love and happiness and joy is God. If we just knew everything what God has done for us, wala tayong rason para malungkot sa ating buhay. Wala tayong rason para malungkot sa ating buhay. Amen? Now, happiness, emotional dynamics, and the subjective quality of our daily lives requires the Word. Amen? Pag binalikan natin, no, saglit lang, babalikan ko lang saglit, the spirit, the body, and soul. Di po ba? Spirit, body, soul. Okay? Ang spirit, kung sinong malakas sa spirit, ang soul, okay? Ang soul, nandyan po ang intelligence, emotion, and will. Okay? Nasa soul. Ang spirit, communion. Okay po? Discernment. Okay? So, kung ano ang malakas between the spirit and the body, yun ang influential sa soul. Okay po? Spirit, body, so spirit, soul, and body. Pag palagi mong pinapakain at sinusunod, ang ibig ko sabihin ng pinapakain, mas inaayunan mo ang katawan mo, matulog, mag-drugs, okay? Mag-inom na mag-inom, kumain ng maraming sobra-sobra o gluttony, ang flesh ang pinapalakas mo o ang physical. Pero kung ikaw, sabi dito, the subjective quality of our daily lives requires the Word. Ano daw po ang kailangan? Word. At sabi sa salita ng Panginoon, and the Word become flesh. Sino yung flesh? Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ, our greatest Savior. Jesus Christ, the greatest problem solver. Jesus Christ, the great provider. Hallelujah. Sabi dito sa note, happiness is linked to enhanced health, creativity, decision-making, and adversity. Pag daw po tayo, okay po, sinasabi po dito mga kapatid na ang totoong kaligayahan, kaya kang gabayan ng salita ng Diyos. Ulitin ko, ang totoong kaligayahan, kaya kanyang gabayan through the Word of God. Tuturuan ka kasi niyang tumingin ng tama sa pamumuhay habang nandito ka sa mundo. The will, the freedom to choose. Mas pipiliin mo yung gusto ng Diyos sa'yo. Papangarapin mo yung gusto ng pangarap ng Panginoon sa'yo. Papangarapin mo yung pangarap ng Diyos sa'yo. Gagawin mo yung gustong gawin ng Diyos para sa'yo. At yun po yung magiging kaligayahan because you are aligned. Aligned. Nakalinya ka dun sa gustong mangyari ng Panginoon sa iyong buhay. Pero pag ang ginagawa mo ay wala doon sa gusto ng Panginoon,
puro sakit lang, nababalian ka sa buhay mo. Hindi mo na-enjoy ang buhay mo. Why? Because of disobedience. So mga kapatid, ano po, summary, 4 key dimension to balance life. Resilience o katatagan, striving o umuunlad, authenticity o pagiging tunay, happiness o kaligayahan. Mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay ating pong maisapuso. Amen? Kilal din po natin ang ating Diyos. Sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, "My son Solomon, know the God of your father." Amen? At sa mga bagay na ating naririnig, mga kapatid, tandaan natin yung sinasabi sa Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Pero may hamon sa atin pag bumaba kayo ng counting verse. Romans 17 yan. Baba kayo ng 16, 15, 14. Sabi sa Romans 10:14. Sige nga po, ito po ang ating closing verse. Ito po, Romans. Sige po, samahan niyo po ako mga kapatid. Quickly. Romans. Romans 10:14. Sabi po dyan, alam niyo po, nung ako'y nararamdaman ko na ako'y gusto ko na talaga maglingkod sa Panginoon, I want confirmation from God. At etong verse na ito ang naging confirmation sa akin ng Panginoon. And I want to share it with you. Romans 10:14. Sabi po dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala po silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Sa ibang salita, kung walang mensahero. At napakalalim ng tanim ng salitang yan. I cannot say no to my God. Amen, mga kapatid? At sa ating pong conclusion, no? 2 Peter 1:3, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ibinigay na sa atin, mga kapatid. We have received all of this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Hallelujah. Maraming salamat po, mga kapatid. Yan po ang ating pagtuturo sa tanghaling ito, sa hapong ito. Tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Father God, amin pong ibinabalik sa iyo ang pasasalamat, pagsamba, Panginoon, at pagpapakumbaba. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin sa iyong mga salitang ito. That a balanced life is not tasting the world and the world, but it is keeping in our heart your word to give us strength. Na ang iyong mga salita ang nagbibigay ng balanse sa aming buhay. Na ang balanseng ito ay nagpapatatag upang kami tumayo, tumindig, magsalita sa harapan ng mga tao. Ihayag ang kabutihan mong ginawa mo sa amin. Lord, continuously to empower your children and strengthen us to share your word in the world, Panginoon. Gamitin mo lamang ang mga buhay ng iyong mga anak na nandito, nakakapakinig, mga taong nagnanais maglingkod sa iyo, Panginoon, pagpalain mo po silang lahat. Lahat na nakapakinig nito at makakapakinig, Panginoon, buksan mo po ang kanilang mga puso. Give them the strength. Give them the empowerment, O Lord. Give them the accuracy in the Spirit. Sharpen their spirit, Panginoon. Lord, sa tanghaling ito, sa hapong ito, salamat po sa patuloy mong ginagamit ng mga anak sa multimedia. Si Kuya Gabi, sa coordinator po ng DLS, si Sister Ria, at sa mga anak mo pa na ginagamit mo po dito. Higit sa lahat, continuously give fresh revelation sa amin pong vision keeper, Pastor Dong and Pastor May, to live a life of legacy para sa susunod na henerasyon. Lord, keep us on your side,
Keep us in your hand, O Lord. In your victorious right hand, hawakan mo po kami, Panginoon. Huwag mo po kaming hayaang mawaglit sa iyong mga kamay. Panginoon, salamat. At sa lahat po na nakapakinig, na wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Kung ikaw yan, at nais mong siguruhin na ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoon, buhay na walang hanggan, sabayan mo lamang ang panalangin na ito. Father God, alam ko na ako'y mahina at makasalanan. Ngunit salamat sa iyong pagmamahal at kapatawaran. Sa oras na ito, ako yung humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip, magpahanggang ngayon. Lord, at sa oras na ito, ikaw, Jesus, ay akin na pong tinatanggap sa aking puso, sa aking isip, sa aking buhay. Ikaw na po ang aking Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Sakupin mo ang aking buhay, Panginoon. Baguhin mo ang aking buhay. Salamat, Lord, sa buhay na walang hanggan. Sa tinanggap ko ngayong hapon ito. Maraming salamat. Panginoon, narinig mo po ang panalangin ng aming mga kapatid. Buksan mo po ang iyong kalangitan sa kanila. Pakita mo po, Panginoon, ang iyong dakilang habag, biyaya sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa hapong ito, sa katagumpayan ng iyong gawain. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen and Amen. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Nag-iiwan po sa inyo na ang kapanatagan at katatagan ay nasa ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone. See you po ulit bukas, the same time, 2 p.m. God bless po.